Ating alamin naman ang sitwasyon sa Antique sa pamamagitan ni Mr. Roderick Train. Nasa line 1, siya po yung head ng Antique PDRRMO. Kumusta po, Mr. Train? Yes po. Opo, balitaan niyo po kami dyan sa Antique. Balitaan niyo po kami, si Jun Linggoran po ito sa DCMM. Ano na po ang sitwasyon dyan sa Antique? Masama din po ang kondisyon ng mga ilang municipalities ng Antique na tinamaan ng bagyong Yolanda. So, meron tayong 7 municipalities dito na hagit at nagkaroon ng substantial damages sa ating mga infrastructure, agriculture at of course sa mga social sector, ng mga kabahayan ng mga residents dito po sa mga bayan ng Antique po. Opo. Ano po yung immediate na, well, alam natin na relief goods, ano? Ano ho yung pinakang importante ngayon na kailangan pong madala dyan ng national government, sir? So far po, based sa ginawang damage assessment, analysis ng ating PDRRMC, yung relief goods, yun ang pinakauna na kailangan ng mga evacuees dito. At of course, yung temporary shelter dahil mostly ng mga bahay dito ay nasira po at almost 60% ng mga kabayan dito ay totally damaged po. As of course na nagkaroon din ng mga wala pong dito ngayon, walang power at of course yung communication ay medyo talagang mahirap at yung may problema din po sa tubig. Okay. Sa casualties po ba, gaano po karami yung naitala? Meron ho bang naitala? Gaano ho karami? Yung sa evacuees po? Bukod doon sa evacuation, yun ho mga nasalanta? Yun ho mga may bilang ho ng namatay dyan sa Antique? Yun po rin. No? Meron kaming 2 rito na naitala na death at saka merong 50 na injured dito sa iba't ibang mga municipalities. Kumusta po yung yung casualty na Opo, kumusta po yung ospital ninyo diyan? Yun ho bang pagamutan ninyo ay apektado rin? So far, yung mga gamit dito dahil yung mga pagamutan naman na hindi masyadong maapektuhan. Aside of course, yung mga ibang mga public service facilities ay nagkaroon din po ng mga damages dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Pero okay naman po yung yung mga ibig sabihin yung mga pasyente natin diyan sa pagamutan ninyo ay hindi po naman sila kumbaga nailipat sa ibang lugar, ganun ho. So far wala pong nangyari na ganun. At sa ngayon may purpose po yung pagtulungan na assistance na i-extend ng ating provincial government at of course meron na pong pumapasok galing po sa regional offices from the national offices po. Magandang balita po yan. So ibig sabihin nakakarating na po yung tulong mula sa national government? Yes po. At saka yung dito po, yung road network ay na-clear na natin lahat. So from north to south, hindi na pong pumasok yung mga sasakyan na hindi na po mahirapan dahil na-clear na po ng mga ilang ng agency at ibinigyan ng priority para po na hindi walang mga harang po sa in case na meron itong mga kailangan sa emergency at of course kung may papasok po na mga tulong mula sa ibang lugar po. Mabuti po naman, alam nyo, napakaganda ho nung ginawa nyo kagaya ng ibang lalawigan na inuna nila yung mga daanan na maklear muna, dahil gagamitin yan sa mga relief operation, sa rescue operation. Mabuti yun kaagad ang naging focus nyo bago kasunod itong relief operation. So siguro huling bahagi po siguro ng baka po meron kayong ito yung pagkakataon para marinig po ng mga opisyal natin sa pamahalaan yung pong inyong mensahe as head po ng Antique PDRRMO. Ang total po, ang sabi namin dito dahil may mga island municipalities. May isang island municipality dito yung Antique at meron po ibang islet po na hindi namin na-cover at wala rin po kaming balita. So ngayon po PDRRMC chairman
ay humingi po kami ng tulong sa Regional Office of Philippine Defense at Enforcement sa Tridom. Hindi namin napahingi ng tulong sa Philippine Air Force na magkaroon sana ng survey at enforcement pwede rin na magkaroon ng relief. Oho, alam May mga balita po kami na nagkaroon ng maraming nasalanta din po sa mga isla. alam niyo po sir, talaga pong yung nasa mainland halos natutulungan kaagad natin yung nasa mainland. Paano ngayon yun ang karamihan ng problema, yung nasa mga isla, no? Dahil malakas po ang alon ngayon, dalaking so medyo pinahatan dito na medyo pumapangit na po yung signal ninyo, pero yun nga, bukod kasi sa yung karagatan medyo kasi time consuming kasi yung pagdadala ng relief goods kung papadaanin sa dagat, lalo na kung pero pwede na ho bang gumamit ng yung karagatan diyan sa inyo, pwede nang tawiran? Yes po, pwede po na magkaroon ng andito. Pero medyo mahirapan po kung dagat dahil medyo malakas pa rin yung alon. Yung alon, Oo. Yes po. Dahil kung basta amihan, malakas po dito yung alon sa mga island yan. Dahil side ng amihan ngayon. So, at saka mayroon pang bagyo. So, medyo mahirapan po na marating namin yung mga island municipalities at saka ang ibang islands po na dito po sa Antique. Ilang isla po yung pinag-uusapan natin ngayon dyan sa Antique na hindi pa po naabot na mga relief goods? Mga 7, ang Kaluya Islands po ay 7 island yung kasama na po yung Semirara Island. At saka mayroong 3 island po yung Kulasi. So yun po, mga 9 na islands po sana yung pwede na aerial survey. At kailangan talaga na nagkaroon ng relief operation sana through air support. Pwede po sana matawag kami ng tulong sa ating national government po. Kung gagamitan ho ng lancha yan, mga gaano kalayo yan? Ilang oras na biyahe mula sa mainland papunta diyan sa sa pinakamalayong isla? Meron pong sa pinakamalayong isla po, mga 8 hours po. 8 oras? Yes po. Yung pinakamalapit nyo? Ayun, mga 4 hours po. At saka may pinakamaliit na isla dito na malapit sa mainland talaga mga 30 minutes, 15 to 20 minutes lang. Opo, kailangan talaga natin ng air support, Kailangan ng air support talaga. Na para hindi lang kasi yung relief hindi pa natin alam yung sitwasyon ng mga kababayan natin nandiyan sa mga island municipalities na yan pala. Yes po. Yes. Kailangan po namin sana, ang una sana po kung pwede na ma-survey muna para ma-confirm namin ang veracity ng mga reports na pumapasok dito. So talagang natamaan din ang gusto yung sa mga isla po namin dito. So wala pa pong air support, wala pa hong mga helicopter ng Philippine Air Force po yung nakikita nyo dyan? Kanina? So po gumagawa pa kami ito ng communication to the approval ng TDRMC dito para mapadala po matsalan po sa Office of Civil Defense Region 6 na humingi kami ng tulong din sa Philippine Air Force na kung pwede karoon sana sila ng tulong din dito sa districts po. Sige po, ipapaalam ko po doon sa aming radyo patrol na nasa NDRRMC ngayon, ito pong inyong mensahe dyan sa Antique na kung maaari po ay maisama rin kayo doon sa mga prioridad para mabigyan po ng air support na matatawag natin para magdadala mag-check no situation doon sa mga island municipalities. Salamat po. Yes, salamat po. Maraming salamat po sa tulong nito. Yun. Wala naman po. Mga kaibigan, si Ginoong Roderick Train, siya po yung pinuno ng Antique PDRRMO.